Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap. Yung kwarto ay punong-puno ng ginto at mga alahas. Sobrang nagulat sila pagkat natagpuan nilang nakatayo sila sa isang lumilipad na isla na puno ng kayamanan. Si Laping ay sobrang na-excite, sabi niya na ang daming ginto at feeling niya sobrang yaman niya. Nakatayo rin doon si Annie, ang batang babae, iniisip kung pwede ba talaga silang kumuha ng ilan. Biglang dumating ang isang horseman at tinulak si Laping, pati na rin si Annie. Ang horseman, pagtingin sa kayamanan, ay sobrang nagulat din at biglang ngumiti, iniisip na ang kayamanang matagal na niyang hinahanap ay totoo pala. Yung kayamanang sinasabi niya ay ang Demon King's Nectar. Sabi ni Laping, ngayon na nahanap na natin ang kayamanan, kailangan natin itong paghatian. Di namin hinihingi ang iyong pasasalamat, pero wag kang sobrang unreasonable. Pero di natuwa ang horseman, at sumagot, oo, di namin inaasahan na magiging helpful kayong lahat sa pagpaparami ng bilang. Bilang pasasalamat, pabibilisin ko ang kamatayan nila. Pero nang may sinubukan ang horseman kay Laping at sa iba, biglang bumukas ang isang malaking dilaw na mata mula sa mga gintong barya. Biglang nagsimulang yumanig ang buong isla. Biglang lumabas ang isang malaking dragon sa harap ng lahat. Pagkakita ni Laping sa dragon, sobrang natakot siya at sinabi kay Elizabeth na tingnan ang dragon. Ito ang unang beses na makakita si Laping ng totoong dragon, pero parang wala lang kay Elizabeth. Sa kabilang banda, ang batang si Annie ay nanginginig sa takot at nabanggit niya na may mas nakakatakot pa na nakatago. Biglang naging itim ang kanyang mga mata at tinawag niyang, Master, habang iniisip kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Pagkakita ni Elizabeth kay Annie sa ganong estado, naging suspicious siya, pero bago siya makapagsalita, nagsimulang umatake ang dilaw na dragon. Ang warrior girl ay tinanong ang horseman at ang cat girl kung ano ang dapat nilang gawin, lalo na't sobrang lakas ng dragon. Pero hindi sila pinansin ng horseman at sinabihan sila na bigyan siya ng oras para maka-charge ng isang atake na papatay dito ng isang bagsakan. Pumayag ang cat girl at warrior girl at sinimulan nilang atakehin ang dragon. Sinabi ng warrior girl sa cat girl na ilihis ang atensyon ng dragon para makapag-atake siya ng maayos. Pumayag ang cat girl at ginamit ang clone technique niya para gumawa ng 100 clones na sabay-sabay umatake sa dragon. Sa kabilang banda, si Horseman ay SM at iniisip niya na ang higanteng dragon na lang ang natitirang banta kaya hindi na niya kailangang itago ang kanyang kapangyarihan. Tinawag niya ang lahat ng magic niya para mag-ipon ng enerhiya sa pinakamalakas niyang move, ang Swift Thunder Flash, at nagsimulang kumislap ang kanyang espada. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy na inaatake ng Catgirl ang dragon gamit ang assassination technique niya. Pero kahit anong gawin niya, parang hindi gumagana ang mga skills niya at ni isang gasgas ay hindi niya magawa sa dragon. Iniisip niya na ang assassination technique niya ay kayang magbigay ng attack power na may weak point breaking effect, pero wala pa ring epekto sa dragon. Biglang sinabi ng warrior girl sa cat girl na siya na ang bahala. Ginamit niya ang skill na Shield Transformation Blaster at inihagis ang napakalaki niyang shield sa dragon. Akala niya ay epektibo ito. Ito ang bagong move na natutunan niya matapos maging 2-star Demon Spirit kaya sobrang tuwa niya. Pero sa kabilang banda, walang kahit anong gasgas ang dragon kahit tinamaan siya ng malaking shield kaya sobrang nainis siya sa warrior girl at nagsimulang umatake. Pagkakita ng warrior girl na walang epekto ang mga atake niya, nalito siya at nagtaka kung bakit hindi ito tumalab sa dragon. Pero sa isang iglap, pinatay siya ng dragon sa isang atake lang. Pagkakita ng Catgirl sa nakakatakot na eksenang iyon, sobrang nagalit siya at ginamit ang Dowsander's clone technique niya. Sa isang iglap, libo-libong clones ng Catgirl ang lumabas at sabay-sabay na umatake sa dragon. Pagkatapos nun, sabi niya na kahit hindi siya makagawa ng malaking damage sa dragon, sapat na ito para gambling siya. Pero mali ang pagintindi niya sa dragon. Ginamit ng dragon ang skill niyang Golden Hurricane. Lahat ng gintong barya sa paligid ng dragon ay nagsimulang bumuo ng isang buhawi sa paligid niya, pinapatay ang lahat ng clones ng Catgirl. Ang iba sa mga gintong barya ay nagsimulang umatake sa Catgirl. Sa susunod na sandali, pati sina Laping at Elizabeth ay inatake na rin ng mga gintong barya. Nakatayo lang si Laping na walang ginagawa. Sinabi ni Elizabeth kay Laping na sobrang kalmado niya, pero natural lang iyon sa kanya.
Hindi alam ni Elizabeth na sa totoo lang, sobrang takot na takot si Laping at iniisip niya na muntik na siyang mamatay kanina. Pero hindi tumigil ang dragon at tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake nito. Ginamit ni Annie, ang batang babae, ang dollhouse release summon technique niya at isang malaking oso ang lumabas para protektahan sila. Sinimulan nitong protektahan sila mula sa atake ng dragon. Kasabay nito, habang nagkakast ng skill ang horseman, may mga gintong baryang nagtatangkang umatake sa kanya, pero sinimulan siyang protektahan ng Catgirl. Akala niya ay ayos na ang lahat, pero biglang may isang gintong barya na dumiretso at tumama sa ulo niya. Sa kabilang banda, natapos ng horseman ang pagcast ng skill niya at ginamit ang 300% lightning flash technique niya para patayin ang dragon sa isang atake. Kahit demon spirit ay hindi kayang harangan ang atakeng ito, pero hindi tumalab ang skill niya at walang gasgas ang dragon. Sa kabilang banda, nasira pa ang espada niya at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Habang iniisip ng horseman ang nangyari sa espada niya, biglang umatake ang dragon gamit ang buntot nito at itinapon siya sa kabilang panig. Sa simula, wala silang ideya na ang dragon na kalaban nila ay isang golden dragon, level 4 star demon sect. Habang nakikipaglaban ang horseman sa dragon, iniisip ni Laping, namatay na ba ang centaur sa tail slap? Mukhang kailangan ko nang gamitin ang trump card ko. Kaya tinanong niya si Elizabeth. Tinanong siya ni Elizabeth, ano ang gagawin mo? Sumagot si Laping at sinabing kailangan niyang kumilos. Nagulat si Elizabeth, iniisip kong nalaman na ba niya, pero mali siya. Natatakot si Laping na baka mamatay sila kung hindi siya tutulungan ni Elizabeth, kaya ipinahayag niya ang opinyon niya na nasa panganib siya kung hindi siya tutulong. Sumagot si Elizabeth na may masungit na mukha, wag mo akong uutusan sa harap ng iba. Pero naisip niya, gusto ba ni Laping na gamitin si Annie, ang batang babae, para takutin ako? Imposible. Sa kabilang banda, sinabi ni Annie, hindi pa dumarating ang tunay na takot, baka hindi na tayo makalabas dito. Pagkarinig nito, lumapit si Elizabeth kay Annie at sinuri siya. Ipinakita ni Annie na mayroon siyang dugo ng Jimmy at sinabihan siyang ipakita kung ano ang kaya ng magic niya. Inilagay ni Elizabeth ang kamay niya sa ulo ni Annie, at biglang bumalot ang kulay purple na liwanag sa katawan ni Annie. Pagkatapos nito, nagsimulang maalala ni Annie ang kanyang nakaraan, noong naglalaro at kumakain siya kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Isang araw, inatake sila ng mga halimaw na nakasuot ng itim na robe, at nang tinangka siyang patayin, biglang nagising ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Pinatay niya ang lahat ng mga halimaw pero nawalan siya ng kontrol at napatay din ang mga nakababata niyang kapatid. Mula noong araw na iyon, pilit niyang pinigilan ang sarili niyang magic para baguhin ang kanyang alaala. Nang malaman ito ni Elizabeth, sinabi niya kay Annie, ang tanga mo, at pinalabas ang magic niya. Umiiyak si Annie at sinabing, kasalanan ko ito. Kuya, ate, pinatay ko kayo. Patawad, patawad. Pero hindi siya pinansin ni Elizabeth at sinabing, isa kang kahihiyan sa dugo ng Jimmy clan. Kung gusto mong makatakas sa kulungan ng pagsisisi, tumayo ka at lumaban para sa akin. Pagkarinig nito, sinabi ni Annie, tama ka, at tumayo siya, sinabing, sa pagkakataong ito, gusto kong protektahan si Kuya Laping. Nagsimula siyang lumutang sa langit at ginamit ang kanyang puppet summon ng magic skill. Biglang lumabas ang malalaking at malalakas na puppets. Inatake ng dragon si Annie, pero hinarang ng panda puppet niya ang atake gamit ang katawan nito. Hinawakan ng panda ang binti ng dragon para hindi ito makagalaw. Sa kabilang banda, sinimulan ng rabbit doll ang pag-atake sa dragon, paulit-ulit na tinatamaan ang parehong spot hanggang mabasag ang matigas na katawan ng dragon. Tinanong ni Laping si Elizabeth, Elizabeth, anong ginawa mo kay Annie? Paano siya nagbago ng ganito? Sumagot si Elizabeth na wala siyang ginawa kundi ang tulungan siyang tanggapin ang katotohanan. Patuloy na nakikipaglaban si Annie sa dragon, inutusan ang kanyang rabbit puppet na hawakan ang isa pang binti ng dragon. Nang umatake ang dragon sa rabbit puppet, hinawakan nito ang kamay ng dragon. Parehong pinipigilan ng panda at rabbit na makagalaw ang dragon, at inutusan ni Annie ang snake puppet niya na umatake. Binalot ng snake puppet ang buong katawan ng dragon at sinimulang atakehin ito. Gumamit ang dragon ng Golden Hurricane para lumaban,
pero ginamit naman ng Eagle Puppet ni Annie ang wind magic nito para pigilan ang atake ng dragon. Sobrang namangha si Laping sa kapangyarihan ni Annie at sinabing, ang galing niya. Tinanong din niya si Elizabeth, ano nga pala ang ibig sabihin ng Jimmy bloodline ni Annie. Pero bago pa niya matapos ang tanong, itinulak siya ni Elizabeth dahil inatake sila ng isang lightning flash. Ang umatake kay Laping ay si Horseman, na buhay pa rin. Nakuha niya ang bag ni Laping na may lamang mga magical fruits. Pagkakita ni Elizabeth na buhay pa ang Horseman, sinabi niyang, hindi pa rin namatay ang walang hiyang ito. Sa kabilang banda, hiniling ni Laping na ibalik ang bag niya, pero hindi siya pinansin ng Horseman at sinabing, ang mga trump cards ninyo, ang mga prutas na ito ng realm, ay akin na ngayon. Sinimulan niyang kainin ang mga magical fruits ni Laping. Hindi maintindihan ni Laping at tinanong siya, anong ginagawa mo? Hating gabi na pero gusto mo pang kumain. Matapos kainin ang mga magical fruits, may kakaibang nangyari sa katawan ni Horseman. Lumabas ang purple smoke mula sa katawan niya at bigla siyang nag-transform, naging isang pangit na halimaw. Sumigaw ang Horseman, ang lakas na patuloy na dumadaloy. Nararamdaman ko ang hindi pa nararanasang lakas. At nagsimula siyang tumawa na parang kontrabida. Ngayon, isa na siyang Hawthorne Thor Eyes, at hindi na matukoy ang kanyang level. Sinabi ng Horseman na sa taglay niyang lakas ngayon, hindi na siya natatakot sa mga matandang miyembro ng Sword sa Guild. Pero bago pa niya matapos ang sinabi, inatake siya ng Golden Dragon gamit ang Golden Dragon Breath nito. Iniwasan ng Horseman ang atake ng dragon at biglang lumitaw sa harap ng mukha ng dragon, tumatawa at sinabing, tumigil ka sa pang-iistorbo sa akin. Inihanda niya ang Thunder Kick at inatake ang dragon, pinatay ito sa isang hampas lang. Pagkatapos patayin ang dragon, pumunta siya sa treasure. At kinuha ang isang kabaong na may lamang likido. Nang makuha ito, sinabi niyang, kapag nadagdag ito, hindi ko ma-imagine kung gaano ako lalakas, at nagsimulang uminom nito. Matapos niyang uminom, nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan niya at ilang sandali lang, nag-evolve siya sa anyong evil face, sinasabing, karapat-dapat nga itong maging matamis na alak ng Demon King. Unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Sa kabilang banda, sinabi ni Laping kay Elizabeth, pa-weird ang taong iyon, at hiniling kay Elizabeth na gumawa ng aksyon. Pero sinabi ni Annie kay Elizabeth, huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang lumapit sa inyo ni Kuya Laping, at sinimulan niyang i-cast ang kanyang puppet magic. Pero bago pa matapos ni Annie ang spell, pinatay siya ng Horseman, sinasabing, unahin ang pagtanggal sa kanya bilang banta. Nagulat si Laping nang makita si Annie, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Lumapit ang Horseman kay Laping at sinabing siya naman ang susunod. Hinawakan ni Laping ang katawan ni Annie at sinabing, Ate Annie, kapit lang, ililigtas ka ni Elizabeth. Sa kabilang banda, lumapit ang Horseman kay Elizabeth at sinabing, alam kong may tinatago kang lakas, pero hindi na mahalaga iyon ngayon. Mayroon kang dalawang pagpipilian, una, maging babae ko ng kusa, dalhin ako sa kaharian mo, at tulungan akong angkinan ang lahat. Pangalawa, dahan-dahan kitang lalaruin hanggang sa maging wala kang silbi at gagamitin kita bilang bargaining chip para makuha ang gusto ko. Galit na galit si Laping at hiniling kay Elizabeth na patayin ang Horseman. Narinig ito ng Horseman at sinabing kay Laping, kailan pa ikaw may karapatang magsalita, basurang alipin. At sinimulang atakehin si Laping gamit ang Thunder Road. Pero bago pa niya maatake si Laping, may biglang umatake sa kanya at nagsimulang magpaikot-ikot ang Horseman sa ere. Nababalot ng usok ang lahat, at nang magsimulang mawala ang usok, nakita si Laping na nagsabing, sige na, hindi na ako magpapanggap. Bago tayo magpatuloy sa ating recap, paki-subscribe at magkomento sa ibaba kung nagustuhan ninyo ang ating recap.